Ganda ng view. Solid. Kapag nakarating na kayo ng Tanay, ito po yung sign na malapit na kayo sa windmill. Ayan po, Pililla Rizal. Pero yung windmill malayo pa po yun dito. Mga kilometro pa po yun bago makarating doon. Kaya sa mga hindi pa nakapunta doon, yun po yung sign. Maganda po yung kalsada rito. Maraming nagtitinda ng halaman dito. Saka marami rin pong restaurant dito na masarap kainan. Dahil na pag Sabado Linggo, daming nagmumotor saka nagbabike dito. Madalas grupo. Ayan po, mula dito matatanaw po natin yung windmill. Ayun na po, nasa taas. Pero medyo malayo-layo pa po yan, ha. Itong kalsada dito maganda, liko-liko. Kaya maraming pumapasyal dito, nag-i-enjoy sa road trip. Ganda ng kalsada, oh. Yung iba pala mga lupa dito, binibenta na. Dati kasi talaga, bukid na bukid to. Walang masyadong mga ginagalaw na part ng lupa. Ngayon, parang under real estate na yung iba, eh. Oh, ganda ng view. Solid. Yan, na-drone ko na rin yun, eh. Yung lupa na yan, pina-drone sa akin ni Bossing. Marami na rin ako na-drone dito, eh. Ayan po, kasalukuyan po tayo ngayon na umaahon. Ingat lang tayo sa mga kurbada. Huwag tayo basta-basta mag-overtake sa mga kurbada, delikado yan. Pwede tayo madisgrasya kasi hindi natin kita yung kasalubong. Ito naman po yung tinatawag na Bugarin dito sa Pililla. Dati wala pa itong masyado itong mga tindahan dito, eh. Yung mga resto na yan, konti pa lang yan dati. Ngayon marami na kasi talagang negosyante ngayon. Kaya pag Saturday, Sunday nga talaga, daming namamasyal dito. Mga nagre-relax. Kasi nga yung iba puro trabaho lang, di ba? Eh gusto naman nila, yung lalo na yung mga mahilig mag biyahe, tapos nature lover, dito dumadaan yun. Yan kasi yung windmill dyan, pasyalan talaga yan. Nakaraan dyan kami, pero hindi naman kami namasyal dyan. May purpose lang talaga kami, kaya kami pumunta dyan. Kaya pwede na tayo mag-overtake. Kaya ingat po tayo sa pag-overtake dito sa bandang mga ganitong kalsada. Delikado dahil lalo pag blind curve, hindi mo kita yung kasalubong mo. Sobrang delikado po. Ayan po, ito po yung overlooking view dito sa Bugarin. May bayad dyan, eh. Pero hindi pa ako nakapasok dyan, ha. Ang alam ko may bayad dyan. Mura lang naman pag gusto nyo mag lake viewing. Tapos ayan po, malapit na tayo sa windmill. Looban pa yon. Kaya maganda dito, kung mamamasyal kayo, dapat talaga may sarili kayong sasakyan para hindi hassle. Kasi kapag nag-commute kayo, medyo mahirap, mag-aantay pa kayo ng matagal. Kagaya nung nakaraan, pag-uwi namin, nag-commute kami pa-uwi. Ang tagal namin bago nakasakay. Nag-tricycle pa nga kami nun, eh. Tricycle muna kami papunta sa bayan. Doon na kami sumakay ng jeep. Kasi limited lang talaga ang dumadaan dito. Tapos may oras sa hapon or gabi, parang sa gabi, may oras na yung last trip ng mga sasakyan, mga jeep. Bundok kasi to, liko-liko. Tuturo ko ngayon kung saan yung entrance.
papunta sa windmill. Ayan po. Ayun po yung pinasukan ng L300. Diyan po yung papunta ng windmill. Yung entrance niya. Ayan, pasok po kayo dyan. Bena Energy pala yan, yung windmill na yan. Ito, nasa main road lang tayo. Kasi pupunta tayo ng Santa Maria, Laguna ngayon. Pero meron din pong magandang spot dito na kung gusto nyo mag viewing ng windmill sa tabing kalsada. Medyo malayo siya nga lang, medyo malayo nga lang, pero maganda siya yung spot. Tapos meron ding spot dyan sa loob pala ng windmill na kapag pumasok pa kayo sa loob, kumbaga wag kayong paparking dun sa parking lot doon. Baybayin nyo lang po yung kalsada dun sa loob. May mga spot pa po doon na kung gusto nyo magtambay-tambay, sa gilid-gilid lang yan. Kasi itong loob ng windmill po kasi may tagusan yan papunta ng Sampaloc yata. Kasi dati nakapag-shoot na kami dyan. May taniman doon, tapos ano yung windmill viewing. Ayan, dito po pagka hapon marami rin tumatambay dito. Nakapagpalipad na rin ako ng drone dito. Ayan o, dyan ako dati o dyan. Maganda kasi ang view din dyan. Ngayon mataas na yung mga puno eh. Dati tanaw na tanaw yung windmill dati dyan. Kaya yun, sa mga gustong pumasyal dito, pasyal lang kayo dito. Maganda dito, presko ang hangin. Ito palang kalsada na binabaybay natin ay papunta to ng Infanta at saka Laguna, sa may Paite Laguna, Santa Cruz Laguna. Ayan po, papunta ng Quezon, papunta ng Bicol, ganun. Pagka gabi nga lang, medyo delikado dito kasi madilim, nakakatakot. Kaya kung babiyahe kayo dito ng gabi, dapat marami kayo para in case of emergency. Ayun, may mga may rescue kayo kahit papaano. Ang ganda po dito, malamig nga dito eh. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ako pabalik-balik dito. And dito may construction na dito. Housing yan, gagawin subdivision. Marami na nagbago. Yung dating talagang nakakatakot na lugar na walang kabahay-bahay, walang ano ngayon, medyo ayun na. Alam ko dito may daan din dyan eh, papuntang windmill. Hindi ko lang sure ah. Tapos dito mga kabahayan na. Tapos meron ditong isa pang overlooking view na lake viewing siya. Yan sa unahan. Ganda rito. Ayan po. Ayan, di ba? Ang ganda. Kain muna tayo ng pares. Ayan, sarap magmuni-muni dyan. Tambay-tambay. Wala pa yata tinda eh. Mabitak na nga to. Ayan po, I love Mabitak. Medyo nagugutom na rin ako eh. Sana may madaanan tayong parisan. Itong part na to, sobrang dilim talaga dito pagkagabi. Wala siyang street light eh. Dati kasi dumaan na ako dito. Sa awa ng Diyos, ligtas naman. Tapos may kurbada dito. Ayun, may balite. May balite po dito. Sabi nila pagka dumaan ka daw dito, magbusina lang para bilang respeto sa kung may mga naninirahan daw dyan na kakaibang uri.
Ayun, ang lamig. Sarap. Siya nga pala, yung lugar po na to, wala pong gasolinahan dito, pero parang napansin ko may mga nagbibenta naman dito ng tingi-tingi. Kaya dapat sa bayan pa lang po, magpa full tank na po kayo kasi mahirap na. Matirikan kayo dito sa bundok. Akyat baba pa naman to. Pero may mga nagtitinda naman, oh. Bote-bote nga lang.